Welcome back. Kami ang Castitos. Ako ang pinaka-slimy sa mga tiyuhin nyo. Uncle Octopus. Siyempre kasama ko na naman dito si Otit. At sir, please introduce yourself. Ote Troy po, handang-handang mandurog. Sure, narinig na natin yan. Okay, kung talagang gusto mo maniwala na may madudurog ka ngayon, I'll allow it. So, ito na, tutuloy na naman natin yung saga ng Yu-Gi-Oh! Today. At at the same time, gusto ko reviewin yung Gundam Seed Destiny. So, pero bago yan, paalala, like the video pag naka 1,000 likes kami. Magre-record uli kami next week. Actually, magre-record tayo this Sunday, di ba? Kumbaga, double kill natin ang mga sarili natin ngayong linggo. Madaming nangyayari So, extra tayo, extra encouragement. Extra grind. Not even a grind kasi gusto ko ma-cover kagad yung what if Totoo. Yan ang isa sa mga exciting part ngayong December. What if? So, guys, abangan niyo yung i-upload namin today. Tsaka yung i-upload namin by Tuesday, no? Nangako ka niyan, Uncle, Tuesday. Basta ma-upload yan. By the time na mapakinggan nyo to, na-upload na yan. Kaya nyo nga narinig to So, basta ma-upload yan. Kung nag-click kayo, di malamang, ito na yung ni-record namin, napapakinggan nyo na. Kung wala kayong logic, abangan nyo na lang yung mag-subscribe kayo para masundan nyo yung weekly uploads namin. Yan, para hindi na kayo mag-iisip. Pindutin nyo na lang yung subscribe. Yan. Kung magkakapareho tayo rito na pare-parehong tamad, mag-subscribe na lang kayo para automatic updated kayo sa mga i-upload namin ni Uncle. Yan, tsaka like. Pero paano pag di tayo naka 1,000 likes? Anong gagawin natin? Magpapapizza ka, Uncle, di ba? Wala yan. Wala akong tatandaan ganyan. Iba yata. Iba. Pag hindi naka 1,000 likes, wala. Parehas lang. Ganun pa din. Walang magpipizza, pero gagawa pa rin kami ng recording ulit. Of course. Sabi nga namin, pag gunaw na lang ang mundo, makakapigil pa sa amin. Yan. So, ibig sabihin, like na lang, no? Kaysa walang gagawin. Anyway. Anyway, mukha namang hindi pa magugunaw ang mundo, so mauumay lang din kayo sa mga sasabihin namin. I-subscribe nyo na lang din. Busit kayo sa amin, galit kayo, natawa kayo, ano may nagagawin nyo? Yeah, it's all the same. Subscribe. Pare-pareho lang. Kung gusto nyo kami murahin, dyan sa comment section, magmura kayo, wala kami paki. Ang importante, may recommend. So anyway, kaya tayo may isa pang episode ulit, kahit magre-record pa tayo pagdating ng What If. Kasi nga, pinanood ko yung tinuloy ko yung panonood ko ng Gundam Seed. And nagustuhan ko so far. Ito, mga main Gundam Seed Destiny pala. Yung season 2 ng Gundam Seed. Yung continuation. Main parang observation ko. So, 'di ba, may bagong may bagong ship, may bagong kumbaga yung sa season 1 Archangel yung sinusundan natin. Dito yung bago, yung Minerva. Parang pakiramdam ko lang may pinakita lang silang bago. Pero ang ganun pa din, YouTube. Yung loob parang wala pinagbago no? Hindi, may pinagbago. Yung bridge bumababa, pwedeng nakataas lang. Tapos kapag combat time na bababa yung bridge sa ilalim. Siguro para mas safe. Mga ganun. Pero ang sinasabi ko, parang wala tayong pakialam or wala akong pakialam dun sa bagong ship. Inaabangan ko lang the whole time. Nasaan yung Archangel? Bakit? Nasaan sila Kira? So may mga bagong inintroduce na piloto, si Shin Asuka, si Rey, si Luna Maria. Parang one time lang ako may pakialam kay Luna Maria nung tumuwad siya sa harap ni Atron. It's like, yes, this okay I like episode it already. Promoted ka into a fan favorite. Other than that, parang wala akong pakialam dun sa mga bagong piloto. Ang inaabangan ko lang screen time nila Kira Yamato. Kailan lalabas si Kira? Kailan lalabas si Atron? Pero di ba alam ko episode 1 pinakita na si Atron tsaka si
pangalan nito yung kapatid ni Kira? Si Cagali. Oo. Sila yung sa simula pa lang nandun sila sa parang base 1 yata yung pangalan nun. Tapos inulit lang nila yung same plot point na may mga bagong modelo ng Gundam, tapos nanakawin, tapos yun yung hahabulin nila, doon nagsisimula lahat. Ganun. Nag-enjoy ka naman nung nalaman mong yun lang din yung same plot point. Same plot point. Tapos may yung ship, yung bagong ship, mapipilitang mag-maiden voyage nang wala sa schedule. Tapos yun na yung abangan natin. I mean, okay lang. Wala akong pakialam kasi alam ko may may mga bagong mangyayari. Pero yun nga, yung parang first 10 episodes, parang iniintay ko lang matapos. When are we gonna get to the real deal? Parang ganun. Kasi ano yan yun nung napanood ko yan dati, yung first 10 episodes, parang napakahirap mag next episode unlike dun sa original na Gundam Seed, dun sa first season. Sa first season, kahit mag-next ka na mag-next, you'll be asking for more. Parang, okay, next tayo, next. Sa Gundam Seed kasi ang bagal ng pacing. Or, hindi sa mabagal yung pacing maraming nangyayari, pero yung mga nangyayari parang, wala akong pakialam dito. Can we get to the real deal na? Can we get to ano nang nangyari kila Atron, mga gano'n. Nasan si Kira and such. Ang masakla pa dyan, first 10 episodes, diba? Yung mga karakter na pinapakita nila, anong pakialam ko sa inyo? Parang ganun yung si tawag dito, si Shin Asuka. Naiintindihan ko, namatay yung parents niya, what a sad thing. Pero bitch, nakakainis, hindi mo magugustuhan. Ewan ko bakit siya yung protagonist. Not really, hindi naman talaga siya ang protagonist. Ang balita ko nga dyan, nabasa ko before, talagang si Shin daw ang balak nilang gawing protagonist for the whole Gundam Seed Destiny. Kaya diba, alam ko ang gamit ni Shin sa Destiny Gundam Kaya nga doon, alam diba? Hindi, so sa simula, ano ang gamit niya? Yung nagko-combine, basta yung pag-jet lang, Core Splendor yung pangalan. Tapos basta nagko-combine nalimutan ko yung pangalan Diba? So sige, so ngayon, nabwisit ang mga tao kay Shin. Kaya ginawa nila, ibinalik nila si Kira. Binalik si Kira, ganun ba? Alam ko, may nabasa akong ganung dati. Changes mid-season. Oo. So, si Kira, up to sa napanood ko, parang siya yung may kukumpara ko siya kay Luke Skywalker. Alam mo yun, na siya yung hero talaga na wala siyang masamang intention kahit saan siya nang makarating. Gusto lang niya, kapayapaan. Yun lang yung gusto niya. Pwede bang wag tayo magpatayan? Si Shin kasi, ginagamit niya yung tragedy sa buhay niya para i-justify na, gusto kong pumatay or gusto ko ng violence. Tapos nagla-lash out siya kay Cagali. Alam mo yun, nakakainis yung gano'n sa totoong buhay. Pag meron kang kakilalang gano'n, sure, may masamang nangyari sa'yo in the past. Pero, dito, walang respeto, bastos mo kayo pag-uusap. Si Splorkis. May term yan dyan Anong term? Ang tawag nito? Main character syndrome, parang gano'n. Nababanggit yun sa mga kung saan. Yeah. Yung feeling mo ikaw yung main character. Oo, extra ka lang. Iba inaabangan namin dito, Shin. Ayun. Tapos, anyway, ignoring si Shin, everything else, I think okay naman. Talaga nag-pick up lang yung parang interest ko nung nandun na tayo sa part na bumalik si Cagali sa orb. Di ba nga, sa season 1 namatay yung tatay ni Cagali, si Lord Uzumi. Si Lord Uzumi siya yung parang nagme-maintain ng integrity ng buong bansa ng orb na neutral na bansa tayo, hindi tayo sasali sa gera. So kahit anong mangyari, i-uphold natin yung mga ideals natin. Namatay. So ang natira ngayon, yung mga politiko na mas spineless, mga whistle na politiko doon. Nasira ngayon yung parang integridad ng orb. Sumali yung orb sa Atlantic Federation. Ngayon,
ang nakakaasar na part doon, yung isang anak ng politician, dinidiskartehan si Cagali, tapos nakagawa pa ng paraan na parang para sa ikabubuti daw ng mamamayan, since magkakaroon ng tensyon kasi nga i-announce natin sasali tayo sa Atlantic Federation, isabay natin magpakasal tayo. Ang lupet. Pero totoo lang, napakagandang political move nun, ah. Tas, yun nga inis na inis ako kasi naasar ako dun sa character na yan, yung sinamantala. Pero alam ko na, hindi, totoo to ganto talaga gagawin ng politician sa ganitong panahon. Diba? Para lang, di ba nagkakagulo nga, papasok tayo sa gera. So para mabaling ang atensyon ng tao dun sa gera, kailangan may magpakasal na political figure. Which is, gano'n naman talaga. Pero ang problema kasi nung sa ginawa nilang yan, parang hindi ganun ka-establish na political move yung ginagawa o yung gagawin niya o yung plano niya. So parang, di ba, parang naalala ko yan, parang hindi ko mag-gets na, uy, bakit hindi naman ganun katindi yung utak itong hayop na to do that political move. I wonder if yun lang yung reaction mo kasi bata ka pa nung pinanood mo yan. Na hindi ka pa masyadong versed sa ano ba talaga yung politiko. Kasi ako din ngayon ko lang siya naiintindihan na may mga ganong kalalim na kumbaga plot points yung yung Gundam Seed. Kasi nandun ako sa part na lagi nilang binabanggit si Cagali, 18 years old lang. Tapos itong syempre yung isa anak ng politician na parang level siguro ng congressman na eh. So malamang matanda na to. So parang ang dating bukod sa yes, it's a political move, gusto rin niya ma-score si Cagali. So, nakakainis lalo. Diba? Sino bang ayaw makascore doon? Well, I mean, sure. Ano yun? Kung ako yung politician, gusto ko din to. Pero syempre, hindi tayo yun. And also, ang tropa natin dito, si Atron. Naiinis ako, dinidiscarte yan yung shota ni Atron. Tapos eto na, si Cagali, sumulat. Kasi hindi siya makaalis eh. Parang ang nangyari, para siyang political prisoner eh. So hindi siya makaalis din sa bahay nung gusto magpakasal sa kanya. Pinapunta niya yung alalay niya kay Kira para magbigay ng invitation. May sulat siya. Doon sa sulat niya, ang sinasabi lang niya, ikakasal na ako para sa ikabubuti to ng pinapaliwanag niya. Wala siyang sinabi na ayoko nitong nangyayaring to. Yun sa buong letter na binasa dun sa episode, parang ang gustong ipalabas, gusto ni Cagali, okay lang to. Meron lang isang pabor na hihingin sa'yo, Kira. Isoli mo tong singsing na binigay ni Atron sa akin. Kasi may binigay na singsing si Atron kay Cagali. So nandun. And syempre si Kira yung pinag-uusapan natin. This is our boy, this is our big guy. Ikaw ba pag yung tropa mo, yung girlfriend ng tropa mo dinidiskartehan ng iba? Diba? Anong move dapat ang gagawin? Anong tamang move doon? Abay, bibit-bitin ko yung strike freedom. Yung strike freedom. Yung freedom Gundam. Bit-bitin na natin, di ba? Exactly. And walang sinabi si Cagali dun sa letter na tulungan mo ko, Kira. In fact, ang ni-insist niya is ito para to sa bansa ng Orb, kailangan ko tong gawin. Pakisoli lang tong singsing kay Atron. Si Kira is like, no, fuck this. Sumakay siya sa freedom. Diretso dun sa kasalan, tapos kinidnap si Cagali, tapos I'm out of here. Like, damn, that's the move. May si Kira kasi ang ayoko sa kanya, kahit yung gumawa ng ganyan ka-badass na moves. Pero yung tipong pagdating sa laban, we're still in a war, bitch. Casualties are there. Yeah. Well, hindi natin matatanggal ng casualty sa gera eh. Meron part din na may growth din si Kira kasi bago tong kasal na to, meron dumating sa isla na kung saan nagtatago sila Lakos ng mga assassin na coordinator. Tapos umabot sa point na wala nang choice, kailangan niyang sumakay dun sa freedom para makaligtas sila. And
dun sa point na yun, parang siguro ang nangyari, ayaw na sumakay ni Kira dun sa Freedom kasi ayaw na niya lumaban. Tapos na eh. Siya na nga yung tumapos nung unang gera eh, diba? Na technically napakalaki nung contribution niya para makarating sila dun sa point na may peace sila. So okay na, pwede ba wag na ako lumaban? Okay lang yun eh. Pero doon, sa Dota, siya na yung bumuhit ng buong team eh. Yeah. Ano na nga, naging almost 1v5 na nga yung datingan dahil ano bang nangyari kay Mura Fraga sa ano, 'di ba? Sa last part. Hindi rin naman siya nakapalag ng ayos. Sinalo niya lang yung yung tira sa sa Archangel. 'Di ba siya sumalo nun? Hindi tatama sa Archangel. So parang nagawa ko na lahat ng kaya ko. Ba't ko pa magagawin yan? Yeah, Pwede mo mabuhay ng tahimik. Yeah, so kumbaga, na-earn ko na yung peace ko eh. Can we be at peace? Pero nung nalagay na sa alanganin sila or silang lahat, kasi may mga Gundam na dumating, tinitira yung bahay nila eh. May base sila sa ilalim, oo, pero eventually babagsak din. So si Kira is like, sabi niya, okay lang, bigay mo na sa akin. Kailangan ng susi, kailangan buksan yung parang pinagtataguan nung nung Freedom. Sige, bigay mo na, sasakay ako. Ang sabi niya, it would bother me more kung hindi kita may pagtatanggol. Parang gano'n. Lupit talaga. It's like, damn, Kira, this is my guy. So, bago pa yun eh. Yun yung nangyari bago yung kinidnap niya si Cagali galing dun sa Pero diba anong episode na nangyari yung yung pag-ambush dun sa siguro, o yung pagsugod dun sa orphanage? Siguro episode 12, 13, diba? Ganyan. So doon pa lang nagkaroon ng episode na matatawag kong highlight. And it's up to episode 25 lang. Kumbaga parang 13 episodes lang pinakita si Kira. Tapos, doon lang nagkaroon ng saysay yung buong istorya. Doon lang umusad ng ayos-ayos ang konti. In a way, siguro kung modern, kasi mga modern na anime ngayon, nasa 12 to 13 episodes lang, di ba? Kung modern na anime ito, ang simula niyan, yung atake, ang episode 1 dyan, yung inatake sa orphanage, yung mga coordinator. Tapos everything, mas maganda simula yun. Everything before that, parang flashback recap lang bago magsimula. Alam mo yung may narration bago magsimula yung theme song? Ganun lang. Oo. Ganun lang yung magiging or kung hindi man narration, kumbaga literal narration lang siya na sumugod yung ganito. Oo. Tapos may highlight yung pangalan ni Shin. Tapos parang ikikwento na sumali siya sa ganito. O kaya isang episode lang yun, yung lahat ng nangyari doon. Siguro. From 1 to 11. Yeah. Iko-concise sila sa isang episode na filler pa kung tutuusin kasi nga mas inaabangan ng tao yung kwento ni Kira, ni Atron, tsaka nung dalawang chicks silang dalawa. Di ba yung dalawang chicks? Si Lacos tsaka si Cagali. Kasi ito na yung parang isa pang strong point doon. Edi okay na, nakidnap na si Cagali. And then, bumalik na sila sa Archangel. And, nga pala, yung nag-take off yung Archangel, isa din yun sa mga moment na yes, eto na! Nagbalik na yung natin. Nagbalik na yung Archangel, okay na, pwede nang panoorin to. Yun yung isa, kasi kung magbabasa ka ng reviews niyan. Kasi ako bago ko panoorin ng Destiny, nagbasa muna ako ng reviews. Parang parang pilit lang na madugtungan yung Gundam Seed. Parang dinugtungan lang nila for the sake of fan service. Tapos nagkaroon pa ng changes ng protagonist natin at from episode 1 to 11 dapat ang magiging protagonist niya hanggang 25 si Shin na eh. Parang babaliktad si Shin, tapos si Athrun, si Kira is magiging side characters para sa para sa future battle. Or alam mo yun, parang magme-mentor, something like that. Which is ganun yung nagiging role ni Atron right now eh. Nung bumalik siya sa Minerva, binigyan siya ng Gundam ni si Durandal. Tapos parang siya yung nagtuturo kay Shin na alam mo, hindi pwedeng pabara-bara ka eh. Alam mo, may importante ka, skillful ka, pero kung may skill ka,
kailangan responsable ka din. Kasi pag nawala ka, malaking dagok yun sa oral ng mga kasamahan mo. Parang ganun. Which is, totoo naman yung sinabi ni Atron doon, pero mas gusto kong mawala si Shin talaga as early as possible. Kasi siya yung character na kapag pinanood mo, ito laging galit sa mundo na hindi ba niya naiisip na may gera, na nagkakagulo. Alam mo kung si Frey kayang coordinator at kaya niya magpiloto ng Gundam. Siya lang si Shin eh. Si Frey ay si Shin lang na nagpipiloto. Parehas lang sila. Pero nandun ka na siguro panigurado sa part na nasira ang Freedom. Di pa, wala pa ako doon. Wala pa. Buo pa yung Freedom. Hanggang doon pala ako sa kinidnap and a few episodes after that. Pero yung isa ko pang gustong part na yung binalik ni Kira yung sing-sing kay Cagalli. Diba, pinadala niya yung sulat kay Kira, kasama yung sing-sing ni Atron. As sinoli niya kay Cagalli. Bago yun, parang galit pa si Cagalli. Parang, bakit mo pinigil? Alam mo ba itong ginawa mo? Mga international criminal na kayo. Hindi nyo dapat ginawa yun, lalong magkakagulo sa orb. And tapos pakipot pa eh. Si Kira, hindi kasi ganito, ganyan, pasensya ka na. Tsaka, alam mo, hindi mo naman talaga gusto yon. Ito na yung sing-sing na binigay sa'yo ni Atron. Pagbigay kay Cagalli, napaluhod na lang si Cagalli, tapos umiyak. Kasi yun naman talaga yung gusto niya eh. Parang nung nagbigay siya ng sulat, cry for help niya yun eh. Kahit di niya sabihin, ang talagang gusto niya sabihin dun sa sulat is, Kira, rescue me. Takluluhan mo ako. Ano ba, kuya siya, diba? Kuya si Kira, diba? Nag-i-insist si Cagalli na siya yung mas matanda. Nag-usap sila ni Atron dyan sa season 1 eh. Parang sabi ni Cagalli o Toto or younger sibling. Ganun. So sabi ni Atron, sigurado ka, hindi ba si Kira yung yung Onisan? Parang gano'n. So, hindi, ako yung mas matanda. Okay, hindi ikaw yung mas matanda. Kontrahin ka pa ba namin? Babae ka, tama ka lagi. Parang that hit strong sa akin na parang nag-breakdown na lang si Cagalli kasi again 18 years old eh, parang batang babae lang talaga yan eh, pero napipilitan siyang buhatin yung bansa niya. Pero ang una kong pagkakaintindi dyan is si Cagalli is parang siya na yung namumuno sa orb. Well, politics kasi ang posisyon niya talaga is chief representative ng orb. Tapos okay, meron din prime minister, I guess, meron mga military so alam mo yun, kasi kung nandun si Izumi, hindi makakapalag yung kung ano yung sabihin ni Izumi, yun yung masusunod. Nung si Cagalli yung nandun, isipin mo, ikaw politician ka, marami ka ng experience, tas namatay yung head of state, tas pinasa sa anak na 18 years old lang. Susunod ka ba sa sasabihin nun? So yun yung nangyayari eh, parang nagmamatigas sila, tas binabraso nila si Cagalli. So legendary question, Uncle. So kung darating ang mga alien, sa'yo natutunan tong tanong na to. So ano ang ililigtas mo? Gundam Seed o Gundam Seed Destiny? Actually parehong medyo mababa siya sa listahan. Pero mauuna yung Gundam Seed. Yung Destiny, not as much. Okay. So papapiliin ka Gundam Seed o Bible Black? Out of nowhere yung tanong eh, no? Hard to choose. Bible Black tayo. Ayan ang gusto ko sa'yo, Uncle. Wala kang kakupas-kupas, manyakis ka pa rin. Hurrah! Well, what can I say? So, Uncle, habang nakikwento ko dyan, tara tayo magduelo ng isa. Sige, tara. Begin duel tayo. Para medyo mahirapan ka lalo. Well, let's see. Tingnan natin kung ano yung pinagmamalaki mong bagong deck na yan. Ang gagamitin ko kay Uncle, guys, this time is yung yung troll deck ko lang. Yung saktong aasarin ko lang siya ng aasarin. Mamaya natin seryosohin. Nakakaantokin si Uncle pag seryoso. So, mamaya kakainin mo yung mga sinasabi mo. Sakto, di pa ako nag-aagahan. So, pakakainin ko nga lahat ng sinabi ko.
Sino ba muna? Ikaw Ako? na, mauna ka na. Saan? Sa kabilang buhay? Wag muna. Parating pa lang yung mga pyesa ng computer ko. Pabuo mo muna. Buuin mo na yan. So, abangan nyo guys ang mga susunod na episode namin ni Uncle. So, hindi na yung mga typical na ganito. Abangan nyo na lang. So, Uncle, tuloy mo yung kwento mo ng Gundam Seed kung anong pang mga na-realize mo. So, ito ay tinetesting natin yung yung ability ni Uncle na mag-isip ng dalawang bagay ng sabay. Sige mo, nag-iisip ka paano tatalunin si Otit at the same time. Nagre-review ka ng Gundam Seed. Hindi ko kailangan pag-isipan dahil sa totoo lang yung bara ako na yung bahala sa'yo. But anyway, isang medyo observation ko, si Lacus Clyne parang na-downgrade from Gundam Seed. Kasi dito, parang the whole time, hindi na siya kagaya ng dati na parang siya yung in charge, siya yung nakakaalam ko anong mangyari. Parang dito clueless na lang siya and sa isip ko, parang gina-justify ko na, well, ang iniisip ni Lacus is, so last time, inayos ko tong problema ng mundo. Pinagsama ko yung dalawang pinakamalakas na piloto, tapos tinapos namin yung gera. So, again, malaki na yung contribution ko. At the same time, habang ginagawa ko yun, I met this cutie, si Kira, na trip ko. Okay na yun? I think okay na ako. Tapos parang nagano na lang siya, which is, nag-retire na lang siya. So, si Cagali, ayun na lang siya. Si Cagali, si Lacus, doon na lang siya sa isla kasama si si whatchamacallit, si Kira. Pero parang out of character, parang hindi naman ganun yung gagawin ni Lacus sa sitwasyon nila. Kung magbabasihan mo yung season 1 Lacus. Totoo. Kasi yung totoo lang yung Lacus Clyne sa Gundam Seed Destiny, sa dami nga ng kumbaga parang ang dami kasi nilang ipinasok na characters. 'Di ba? Sa dami ng pinasok nila na character, para yung mga inaabangan natin isa sa sideline ng wala sa oras. Yeah. Parang wala ka ng sobrang dami ng character, hindi mo na masyadong mabigyan ng gagawin si Lacus Clyne. Kaya nga excited ako dun sa bago nilang i-release na movie for Gundam Seed. Kasi yung movie na yan, malay natin, baka maibalik nila ang Gundam Seed sa mapa. Who knows? Kaya ako din pinapanood kasi seems interesting. Interesting talaga. Tsaka sa panahon ngayon na puro alam mo yung akala natin patay na yung series. Tapos biglang maglalabas ng pelikula out of nowhere, tapos magugulat tayo, uy maganda, let's do a rewatch. Malay naman natin. So kita nyo guys nagbibigay ng review yan, pero nakakakilos ang ayos Kanyang katalino yan si Uncle. Thank you. Ito pa isang plot point. May dito pala yung yung may peking Lacus Clyne na in-impersonate siya. Hindi ko natanda yung plot point na yan. Pero yan, di ba? Alam ko lumabas yan bago yung sa orphanage O after na nung sa orphanage. Kasi talagang di mo naramdam ang presensya ni Lacus Clyne during during the first part, parang wala lang Nagawa nito. Teka, mag-iisip lang muna ako bago ko ikwento yung next part na gusto ko ikwento. Kasi nakakatawa yun. Teka, ito tayo sa iPad. Ano nangyari? Anyway. Huwag mo naman ako pahiya. Ito na, magbabattle na. Diba? Ang nangyari kasi, ayun na yung impersonator, si Mir Campbell, yung nag-impersonate kay Lacus Clyne. So parang ang ginagawa lang niya dun sa is kinakalma niya yung mga tao. Ginagamit niya yung persona ni Lacus para makalma yung mga tao.
Mag-special summon lang muna ako Pagkatapos special summon. Ito na, kasi kailangan kong unang hindi malito sa ginagawa ko baka mamaya katangahan na naman gawin ko Alam mo ba, Uncle, this past few days naglalaro ako nito. Tuwing nakikita ko yan, naalala ko yung gigil ko sa'yo. Ang dami gumagamit yan. Promethean Princess, Bestower of Flames. Tama ko, kabisado ko na. Lumalabas lagi sa screen ko yan. Paborito kong card ito na yung story. So, nagko-concert yung Peking Lacus Klein, napapanood ng mga tao. Ngayon, yung dalawang crew sa Minerva, pinag-uusapan si Lacus Klein, may pagkamanyakis, parang sabi, parang ang laki ng boobs ni Lacus Klein, no? Tapos yung isa naman, pakaswerte naman nung fiancé niya. Biglang nandun pala sa likod nila si Atron. Sabi, hoy, narinig ko yan. Bastos ka. Tapos sumaludo na lang sila. Tapos si Atron naman pasimple lang na, sige, pinirmahan niya yung pinapapirmahan, tapos aalis na siya. Tapos yung isang kumag, parang humirit pa na, pakaswerte nung fiancé ni Lacus Klein. Bunutin ko kaya yung ibang wire nitong yung Savior, yung Gundam ni Atron. Tapos from afar sabi ni Atron, naririnig ko pa rin kayo ha. Pero yung pag-impersonate ba, maganda rin ba kinalabasan o hindi? Pag-impersonate? Oo. At dahil talo tayo, di natin ibibigay yung victory kay Uncle. Tayo magpapatalo tayo this round. Parang pagkakaalala ko, madudurog dapat ako o malibay na naalala ko. Trash talk. Trash talk. Sandali lang, Uncle. I'll just have to change this one. Bakit? Siguraduhin mo lang na seseryosohin mo yung mga susunod na laro natin. Baka ipadala kita sa orphanage kung nasan si Lacus Klein tsaka si Gusto ko yun. Gusto ko yun. Bakit? Sinabi ko bang aayawan mo yun? Ikaw pa ba? Okay. Makikidagdag ka pa sa gulo nilang dalawa dun O, isa pa nga, Uncle. Tingnan natin kung tatagal ka sa akin. Wow, okay. Sige. So guys, kung hindi nyo tatanungin, this past few days, ito talaga nilalaro ko. Kasi kung papansinin nyo yung mga recording namin or yung mga previous uploads namin, lagi ako nilalampasos sa hig ni Uncle. So, ay, wow! Ano to? Meron pong mga kung ano-anong design dyan, ha? Sige, tingnan natin kung may silbi yan. Mamaya ka na mag-Gundam Seed, magseryoso ka muna this time. Hindi ko kailangan magseryoso. Ito na. Puro ka Heart of the Cards Heart of the Cards ang bahala sa akin. Yan, siset ko yan. Base. I-activate ako. I-activate ko lang. Si Wannabe at to be. Okay, Baba, wala pang Raigeki. Ano ba yan? Okay lang yan. Yun ang gusto kong maunang lumabas. Ikaw muna, tapos ikaw. Okay. Ikaw. Galing magpalabas. Ang galing magpalabas. Anyway, more Gundam Seed Destiny. Parang, di ba, this for the longest time lagi natin kinukumpara sa sa Code Geass. Yung animation style, yes. Pero yung sabihin nating istorya, malayo. Malayo, pero may mga similarity na hindi ko maiwasang mapansin. Like, yung Stop a Wedding, may ganun din sa Code Geass ko naalala mo yung si Tianzi, same situation, parang political prisoner din.
ipapakasal dun sa isang prinsipe ng Britanya na ganun din, ang tanda na nung prinsipe ng Britanya, tapos si Tianzi, I mean, yung depiction, Tianzi. Ito ba yung Chinese na ano? Yung sa Chinese Federation. Oo, binan sa China yan eh. Binan ba sa China yung Code Geass? Oo, sa kasamang palad. Binan sa China yan. Dahil sa dahil sa portrayal nila ng China. Oo. Ba. Yun yung isa sa mga paborito ko ding episode sa Code Geass, yung yung prinsesa, yung Tianzi nila, papakasal. Meron siyang parang servant, si Shinke. Ngayon, si Shinke, ang sabi niya, nung bata pa sila, parang pangako niya dun sa Tianzi na ilalabas kita ng Forbidden City para makita mo yung mundo. Mukhang hindi na mangyayari kasi papakasal sa Britannian. Di ba ito yung nangako na yung nagka-TV? Oo, yung nagkasakit. Si Shinke. Yung habang di ko na kasi tanda mga pangalan nila, pero tanda ko yung mga itsura at kung ano yung mga naging outcome nila sa buhay. Yun yung yun yung habang nakikipaglaban, inuubo ng dugo. Oo. Nalungkot ako nun, totoo lang ako na nakita ko yung gano'n. Na parang palag-palag pa din siya kahit Pero alam ko na buhay, kahit nabuhay siya, pero hindi rin gano'ng katagal. Parang may lifespan lang yata siya or something. Kasi 'di ba may mga may after the series, pinakita yung mga character what they did after the war. Wala lang siya sa ibang pictures. Hindi ko napansin 'yon. But I guess, makes sense. That's totally okay. Ano ba 'to? Anong gustong gawin nito? Ipadala ka dun sa isla nila. Sige, hatakin na lang kita. So wala kang gagawin. Okay, I end my turn. Wala akong magagawa. Abangan mo magagawa ako mamaya. Okay. Anyway, eto na. Si Shinke. Nakita niya, ipapakasal si Tianzi. Hindi matutupad yung pangako niya. Di pipigilin niya ngayon yung kasal. So, pupunta siya dun sa chapel as usual. Ay, wow, may Raigeki ka. Meron ako dyan. Magandang emergency yan eh. Punta siya sa kasal. Tapos pasok siya, sabi ni Shinke, by the voice of heaven, the roar of the land, and the hearts of the people, I ask this question. How does this wedding represent the will of the Chinese Federation? Tapos pasok siya, laban sila doon. Kasi ito ba, parang habang nilalabanan niya, kasi pipigilin siya gusto nila matuloy yung kasal, pinigil siya ng mga sundalo, ng mga guard. Tapos sa isip-isip ni Shinke, tama ba tong ginagawa ko? Dapat ba talaga pigilin ko tong kasal na to? Tapos si Tianzi biglang from dun sa altar tumatawag kay Shinke. Tapos nakataas yung pinky niya kasi may pinky swear sila. Tapos parang ibig sabihin, yan natatandaan ni Tianzi yung tag dito. Yung pangako niya. So sabi naman ni tag dito, ni Shinke, in my heart there is no more doubt. Tapos diretso siya, susugurin niya talaga yung altar, diretso siya. At eto pa, mawa-one up pa ulit. Kasi akala mo maililigtas na ni Shinke, mapipigil niya yung kasal. Biglang dumating si Zero, si Lelouch. Tapos ang nangyari is, what you call this, ang niya is, hindi actually, pipigilin ko yung kasal pero kukunin ko si Tianzi. Ganun. Totoo, naalala ko yung episode na yun. May sariling political move si Zero nun. Oo. Tapos parang, damn, okay na dapat eh. Which is, and yun yung, dun talaga nawa-one up ng Code Geass yung yung Gundam Seed. Kasi yung Gundam Seed,
yung Code Geass, yung theatrics talagang over the top eh. Parang yung akala mo ito na yung mangyayari, pero biglang may i-epal na another character na uy, ano yun, ba't lumalabas yun doon wala sa oras? May ganun ng Code Geass eh. Saka yung theatrics talaga, yung parang may bumagsak na parang nung lumabas si Zero, may bumagsak pa na mga curtain, mga ganun. Like, damn, sobrang epic lagi nung mga moves nila eh. Naisip ko tuloy, sana nung si Kira yung kinidnap niya si Cagali, pinigil niya yung kasal. Dapat may mga linya din siya, yung kakausapin niya yung to the citizen of Orb, how does this wedding represent the will of your people? Dapat ganun din siya eh, para mas epic, epic yung yung entrada eh. Ang nangyari, kasi napansin ko lang talaga sa Gundam Seed is medyo basta makapagpalabas lang sila ng bagong Gundam, maituloy lang ng istorya, maipilit lang kumbaga. Then wala na, okay na. Yeah. Na-miss nila yung chance na yun but in a way, si Kira kasi hindi din siya kagaya ni hindi siya kagaya ni Zero na meron siyang taste for theatrics eh. Si Kira simple lang eh. Parang straight to the point siya eh. Well, kukunin ko yung kapatid ko, hindi ako papayag na magpakasal siya. Oh, yun lang yung gagawin ko. Hindi siya kagaya niya. Yun lang naman yung trip niya eh. Parang gusto niya lang namang i-rescue ko siya, ganun. So, edi sige, ito lang gagawin ko. If I play this well, I can still turn the tide of the battle. Can you? Could you? Yeah, I can. You underestimate me, Uncle. Hindi ako nag-addict ng ilang araw sa laro na to para lang matalo ng isang pusit. Wow. Wow. Diba, yan yung mga linya na di ba may mga ganyan na linya sa Code Geass, yung simpleng trash talk. Yeah, diba? Good one. You got me. Yeah. Di ba yan yung mga iniintay ko sa sa mga anime na napapanood ko this past few weeks. Pero talagang wala yung wala yung linyahan pa lang ano ulit sabi niya? Ano daw yung gusto niya mangyari? Ganon. Wala yung yung sandali. So ito na ba talaga yung magiging ending natin? Sigurado na ba kayo ritong lahat? Tapos biglang iba pa pala yung lalabas sa ending. Sige yung una nood mo ba ng Code Geass, na-realize mo na yung na-realize mo na yung anong tawag nito? Yung Operation Zero ba yun? Zero Requiem? Yung Zero Requiem. Yung anong magiging ending talaga ng Zero Requiem? Wala akong idea kung Diba? Clueless tayo nung pinanood natin yun eh. Pero itong si Gundam Seed, parang alam na natin kung ano magiging ending. It will be a one huge battle na mananalo sila Kira by the end. Na okay, at babalik sa status quo yung mga bagay-bagay after, let's say, by the end of the episode 25. Yeah. And no clue na magpapakamatay si Lelouch. That's out of nowhere talaga. Busog ka na ata, Uncle. Ano kinakain mo? Hangin. Alam mo yung unlimited buhay ng mga dragon ko. Huwag lang maninigate. Di ninigate ko. Negate mo lang. Pwede ko namang inigate eh. Sakit. Nanigate na naman siya. Negate! Puta. Alam mo yung mula nung sumisigaw ka ng Reigeki isang araw, hanggang ngayon bit-bit ko kapag sumisigaw ka, may nervous na po. So relax ka lang. Okay, sorry. Makakabwisit. Parang, sandali, relax ka lang. Parang dramatic. Siyempre, idol ko si idol natin si Lelouch eh. Kahit idol ko si Kira. Ibang klase naman kasi trip mo, Uncle. yung nervous sa binibit-bit mo, nakakagulat eh. Kasama sa laban 'yon para ma-force ko yung pagkakamali.
Sandali, nag-iisip ako ng pwedeng nag-iisip ako ng okay. Pwede to. Problema ka sa akin sa gagawin ko sunod. Anong gagawin ko ulit? Ayaw ko sa'yo, hindi ko nakikita yung card mo. Matatalo ata tayo, pero ba't ganun? Nung nakaraang laro namin ni Uncle, maniwala kayo sa hindi, 2 beses siya natalo magkasunod. This time, ba't ganun? Well, Hindi. Recorded ba yan? Meron bang pruweba yan? Parang wala naman ako natatandaan. Uhugutin ko yan dito. May sinave ko yung duel na yon, Uncle. Ay, gayo nga pala. Anong tingin mo sa akin? Save pala yung mga duel ako. Sige. Baka baka i-record mo tapos i-upload mo. Sige na nga, nangyari talaga yun. Yan, nasasang-ayong ka rin pala eh. Aba, malay mo, magsidatingan yung mga iniintay ko, bigla makapag-upload ako ng wala sa oras. Ano ka ng pusang galang mga baraang binibigay to. Pero may pag-asa to eh. So lilinlangin kita, Uncle, sa madaling salita. Okay. Alam ko ininegate mo lang ulit tong gagawin ko, pero nangaasar lang talaga ako. Malay mo, hindi ko inigate. Ano ba? Ano bang gagawin niyan? Sasayaw. Oo, ininegate ko yan. Ayoko yan. Ayoko yung pinagagagawa mong yan eh. Ininegate mo yan. Alam nyo guys, kahit na nakakancel ni Uncle yung mga ginagawa ko, kasi nagtatapon siya ng barahan nang wala sa oras eh. So, alam niyo yun, malay niyo yung tinatapon pala niya magagamit. Hindi niya kailangan pala niya yun, hindi niya napansin. So, kontingin niyo, nililin lang ko lang si Angel. Yun ang akala niyo, ako ang nililin lang yan. Bunot na. Ito na nga eh. Yung Theatrix. So, balik tayo sa usapang Theatrix ng Gundam Seed tsaka ng tsaka Code Geass. Speaking of Code Geass, Uncle, nabalitaan mo ba? May sneak peek or let's say ano tawag dun sa trailer na parang nagpakabalang? Teaser. Yon, teaser. May teaser trailer na ni-release. Kailan ba yon? Natalo ako. May teaser trailer na release para sa continuation ng Code Geass natin. Ito yung Z of the Recapture nga ba yun? Nalimutan ko na rin. Kasi hindi naman masyadong tumatak. Okay. At parang iba ang bida eh. Iba yung maging iba tayo ng bida. Pero kutob ko parang Akito the Exile to. Okay. O baka parang Gundam Seed Destiny. Sa pa. May ibang bida pero wala tayong pakialam doon sa bagong bida and eventually babalik lang din nila si Lelouch. Kasi talagang babalik talaga siya kasi at the end of ano ba to? Nung Lelouch of the Resurrection, ang spoil ko na, ang nangyari kasi doon is sumama siya kay CC, tapos hinahunting nila yung mga Geass users na ginagamit yung Geass sa kasamaan. Parang gano'n yung dating. Okay. Yeah, I kinda remember that. Yun yung gusto kong continuation na gagawin nila. You know why? Kasi ba't ganun yung first 5 ko ang sagwa talaga. Hindi mo lang binigyan ng isang gear field. So kasi doon mo makikita talaga yung talas ng yung pang pareho silang may kapangyarihan pero yung strategy nilang dalawa. Yung parang pinakita sa chess match ni Schneisel tsaka ni Lelouch. Tapos si Lelouch hindi makakilos ang ayos kasi alam ni Schneisel yung kilos niya. Tandaan mo yung episode na yun? Yung marireveal ako kapag ginawa ko to kasi malalaman niya na ako lang ang gumagawa nun, na ganito yung strategy, na yung ganong style. So, yun ang mga gusto ko makita sa mga susunod na episode pa ng Code Geass na okay.
sa mga susunod pa na season na yung labanan na lang ng utak, hindi na yung mecha pa. Kung may mecha man, siguraduhin lang nila na na mas kaabang-abang. Diyan naman sa aspetong yan, hands down talong-talo ng Gundam ang Code Geass. Totoo. Dahil wala yung cool na mech nasa Gundam talaga kahit anong gawin nila Uy, speaking of cool na mecha, Uncle, nabalitaan mo yung recent leak ng Gundam? Meron silang laro na i-release, may open beta ngayon. Oo. Yung Gundam Metaverse. Oo. Ngayon, ang issue diyan, yung mga 3D design ng Gundam na pwedeng i-print sa digital sa 3D printer, hindi well protected dun sa game files. So someone was able to get those that's the those 3D important print things. Oo, hindi lang ito 3D print. Naipakalat ngayon sa buong internet. So hindi na kailangan bumili ng Gundam kit. Print mo na lang. No? Oo. Tama. Ganun na lang ang mangyayari. Ilang baraha ko. Nakananto pa naman Alam mo yung kung kailan ko kailangan. Possibly I can do that too. So yun, sabi nga nila maraming matatanggal sa Bandai. Magkakatanggalan ng malala dahil doon sa bagay na yan. Gulo ng ginawa nila Oo, ang laking gulo noon. Kasi 'di ba, ang laki ng issue sa kanila yung nagbo-bootleg ng Gundam. Napakalaking issue na sa kanila noon kasi talagang pinasasara nila yon. Tapos ngayon biglang na-reveal sa public yung yung designs ng Gundam nila na pwedeng i-3D print. Ang masama pa doon, sa kanila mismo galing. Sarili nilang produkto, sarili nilang game. Yun yung nangyari. Parang, okay, sige, ang galing nyo naman po. Kayo yung mga kahangahangang mga empleyado. Isipin nyo, sa trabaho namin ni Uncle ngayon, di ba napakahigpit ang security natin? Pagdating sa maraming bagay. Tapos yun, dahil sa simpleng ganun. Parang na-release lahat ng sikreto mo sa public. Yeah, sadly. Oo. Kasama Strike Freedom, Uncle. Nakita yung list almost 180 Gundams ata yung nag-leak. So, abangan natin ang susunod na kabanata kung sinong matatanggal at kung magkakaroon ba ng kaso. Ano ba yan? Ninegate mo na naman. What am I supposed to do? What do you want me to do? Parang pinaghandaan mo ko Ito pa din yung same deck. This is same deck. So noong nakaraan, pinaglalaruan mo lang ako? Hindi, maganda yung draw mo. Or... Oo, ang ganda. Ang ganda talaga. Itong isang to, di ko maintindihan. Nagigigil ako. Maganda yung draw mo or mali yung mga ginawa ko. It's one or both. Or none. Pwede din naman pinaglalaroan lang ito. Nagpapanggap lang ako na hindi talaga. Baka ako talaga yung villain dito sa dito sa palabas na to. Huwag mo nang kontrahin. Pag kinontra mo yun, sasapakin na talaga kita virtually. May kinontra pa rin! What do you want me to do? Hayaan kitang manalo nung gano'n-gano'n na lang. Recorded kaya to. Mapapanood ng mga tao to. Okay, di ba naglaho? Bahala ka. Tumira ka ngayon. Okay, my turn. Huwag ka lang magkakamali. Ba't ganun? Pero have you tried drawing ranked matches here? Sa laro na to? Yun talaga. Walang, no pretense. Talagang gugulpin ako ng mga tao doon. Magbumuha akong tanga doon. Uncle, nakikita mo tong deck na to? Nakikita mo yung yung difference ng rank natin? Oo. Di ba ikaw rookie 2? Ako nasa nasa gold 3? Gando na ako Oo. So try mong gamitin yung deck mo in a public game or in a rank match. May chance yang sa'yo. Siguro casual yung mga player kasi dito. Natatakot ako yung mga card game enthusiast. Napaka-nerd kasi yung mga yan Wawalang yain ako niya ng walang
walang humpay. At totoo yan, Uncle. Ilang beses ko naranasan yan. Di ba sabi ko nga, ito yung ina-addict ko this past few days. So, etong mga eksenang ito paano ba to? Napakahirap. Napakahirap magpaangat. So, lumabang ka sa rank game? Oo, mamaya, di ba, pag mag-start yung laban natin, tingnan mo yung rank difference natin. Buuin mo na yan, bubuuin mo para pwede tayong mag-split screen, mga ganun. Wala talaga eh, talagang negated. Negated! Hindi ko manenegate. Hindi mo manenegate? Yeah, sadly, I can't. Bakit? Di ba ano yun? Ano lang ba kayang inegate nun? Card effects. Okay. Puro kasi pa-effect eh. Yan. Oh. Uy, yan angas. So di bahala ka. Most likely, nalabasan naman si Promethean Princess, ano yan? Bestower of Flames. Si Bestower of Flames. Wala pa si Bestower of Flames, hindi kayang palabasin. Yung pala yung sikreto noon, hindi siya makakatagal. You dumbass. Oo nga pala, kung galing ka sa graveyard, pabalik ka din sa graveyard. You by the end of the phase. Okay lang yan. Well, at least main phase mo pa lang. So, di ba, makaka-atake ka pa. Huwag lang ako talaga mabiyayaan ng isang malupit. Dahil pag nabiyayaan ako ng isang malupit, dudurugin kita. Hindi na natin hihintay mangyari yan. Grabe naman kasi yung isipin mo, Uncle. Ang first 5 draws ko, 2 Red Eyes Black Dragon, isang 6-star card, tsaka isang Ritual Summon na card. Tapos so, yung parang what the fuck? In short, wala kang maibababang card. Meron na. So yung side mo ng board, habang bumababa yung life points mo, na nababasag-basag yung mga tiles? Yes. Kita mo, di ba? Basag yung ibang tiles ko. I don't know if that's maganda ba yun? Parang lalo ka na-discourage nun eh. Ewan ko. Nakakadagdag lang ng flair. Yeah, I kasi guess. Syempre kakabahan ka ng very very light. Pero yun, sabihin mo na ganito, okay lang din naman. Mikis-mekis na lang kita mamaya. Activate effect. Duda ka pa at nasa baraha mo ah. Hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang gawin ko eh. Aba! Lupit mo talaga, Uncle. Sige, isamon mo na yung gusto mo isamon. Wala akong pwedeng isamon eh. Ay, wala ba? Talagang aatake ka ng ganyan lagay? Hindi. Wala kang pwedeng i-banish? Wala. Skill successor lang pala yun, okay. So, wakas! So, wakas, kumaganda din ang bunot. Effective talaga yung Raigeki. Game changer talaga eh, no? Sabi sa'yo, pag wala kang pang-kontra. Pag wala kang... Basta may Raigeki ka, up to the last moment, may pagkakataong kang bumalik eh. Abangan mo isa kong Raigeki kung mabubunot ko pa. At hindi kita lalampasuhin sa isang to. Bigyan na. Ay, yapang eh, no? Ibibigay ko na sa'yo. Ang alin? Ang Christmas bonus mo? Thank you ah. Ang pagkakataong itaguyod ang iyong karangalan. Pero guys, kita nyo walang kadaya-daya to. Hindi ako pinagbigyan ni Uncle. Or so I thought. Tapos magra-Raigeki. Tapos wala yung mga ko. Wala yung mga trap cards kung pangontra sa Raigeki. Sa totoo lang, Uncle, sa lahat ng nilaro ko na rank dito, may mga talaga, may mga players na sila yung unang titira, di ba? Tapos lalabas sa lahat nila yung malalakas nila. Labas lahat.
Oh, eh di wala akong baraha ngayon sa field. Oh, Raigeki, tangina ka. Wala na. yung pagkakas ko pa lang ng Raigeki, may pwede silang isabay. Isasabay nila, baka daw makontra pa, baka daw may mailaban pa. Pero wala talaga, Uncle. Kala ko pag-cast ng Raigeki, mag-ano na kagad surrender. Oo, hindi. Hintay mo na lang masira lahat. Tapos syempre, kasi papag-asa ka pa rin talaga at the end of the day eh. Tapos, ganun ako. Then what? Kinwestiyon ko tuloy yung sarili kong galing dahil sa'yo, Halo. Nakarang araw, sarap na ng laro nito eh. I activate this card's effect. I summon another Red Ice Black Dragon. Alam mo, ikaw lang. Marunong na rin akong gumamit ng ganito ngayon. Buisit, di naman nakaraan talagang... Marunong na rin akong gumamit ng ganito ngayon, Uncle. So, relax ka lang. Wow. So marunong ka na rin magsama ng ano, ha? Tumatanda tayo, pero dapat natututo rin paminsan-minsan. Activate effect? Hindi sigurado. Tapos, ilalagay ko siya sa graveyard. Kasi bihira ko lang talaga masaman to, Uncle. So, pardon my stupidity. Face up attack position. Kita mo naman yung combo, di ba? Galit na galit. So gusto manalo? Doon talaga. Okay. Pwede na to. Pwede pa sana ako maglabas ng isa pang red eyes, kaso medyo tanga na yung gagawin. Isasakripisyo ko na yung pinaghirapan ko. Pa-cute ka lang, Uncle. Pa-cute ka lang. Sapat na ba? Ha? Sapat na ba yung life, yung ano? Hindi pa naman, di ba? Hindi pa sa bagay, pumapag-asa pa yung kapatid natin. Pumapag-asa pa. Tandaan mo, bubunot ako. Tandaan mo, may isang card ka na hindi nakikita. Baka Raigeki pala yan. Nako. Ay, sige, Raigeki mo lang, nakahanda ako, Uncle. Eto na. Sige, Raigeki mo lang, Uncle. Eto na. Ay! Ang galing! Boy. At dahil tayo ay tunay na mandirigma. Wait lang. Okay, alam ko na ang gagawin mo, Uncle. Wait lang. May ilalabas muna ako isa pa. Ano nga pang gagawin ko ulit? Ikaw na lang. Diba? Dinala sa graveyard. Pili ka na lang kung sinong atakihin mo para makakuha, para maano. Sige, 3 mamayang nasa harapan mo. choose wisely. Ang hindi mo alam, meron akong Bonfire Colossus. Tapos kailangan kong isakripisyo sila pareho. Masisira sila. Okay, nagsakripisyo. Sinong ilalabas? Wala. Bye-bye. Ginawa. Bye-bye. Sige, tapusin mo na. Sayang, Uncle. Yung pangalawang Raigeki yung nabunot. Kung ako nakapulot ng Raigeki, ewan ko lang kung ano magiging kalagayan ng damdamin mo. Huwag kang mag-alala, Uncle. May sikreto pa yung isang baraha ko dyan na kailangan mong basahin. Ano pa ba? Tapos, anong ginawa ko? Wait lang. Ikaw ba? Wait lang. Ikaw ba? Ikaw na lang. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, pasensya na.
So, ito. Kailangan mo ba talagang gawin yun? Tatapusin mo na lang eh. Masyado ka nag-e-enjoy eh. Minsan lang ka nadudurugin, Uncle. Palibasa eh, ilang beses mo lang may experience yan sa buhay mo eh. Kaya ninanamnam mo masyado eh. May gusto kasi akong magawa sa iyo eh. Wala, hindi kaya. Ang kaya ko palang ilabas magic cards lang. Trap cards lang. Mostly trap card lang man ang barang ano ko eh. Okay, tapusin na natin to. Anong gusto mo matake? Yung isang mama ako na worth 2,800 o simple red eyes lang? Pili ka na, pili ka. Paramdam mo sa akin yung 2,800 mo. Yeah. Kasi na parang 2,800 ko. Naramdaman ko. Sarap ba? Ito pala yung pakiramdam ng pagkatalo. What a novel experience. Ganito pala yun. Yeah. Thank you. Yan ang pakiramdam. Thank you for helping me na ma-experience ako. Na-enrich yung pagkatao ko. This is good. Wag ka nang trumash to ka, Uncle. Lalo ako nang gigigil eh. Alam mo yung pakiramdam na yung natatalo ko siya pero wala siyang epekto. Pero pag ako natatalo, nang gigigil ako, gusto ko pang umisa. So guys, kung tatandaan nyo yun, nakaraang upload namin ni Uncle. Di ba nagtuloy kami ng laro after the recording? Tumagal pa kami ng 4 games o 5 games. Kasi nagigil ako manalo. Tapos during the time na, di ba, naka-leave ako, tapos nag-rest day, tapos yun during the time, inaaya ako siya maglaro. Kasi nagigil ako. Sabi ko, lintik ko ah. Ako yung nag-ayang eto pag-trepa namin, ako yung nilalampaso. Well, anyways. Magandang bunot eh. Ewan, hindi, atawag dito, tadhana ang nagdala sa akin sa, Bestower of Flames. Kay Promethean Princess. Pero totoo lang, pinang-synchro lang nila yan. Talaga? Oo, pinang-synchro lang. Bahala sila. Basta ako. Bagay, 2-4 lang yung attack nun eh. Kasi totoo lang, wala talaga sa attack, Uncle. Wala sa attack, wala sa defense. Ang pinag-uusapan dito yung card effect, traps, tsaka yung magic cards mo. Kasi kung sabihin natin, sige, kaya mo maglabas ng worth 5,000 of damage dyan, hindi pa rin yung tatalab, di ba? Kung manenegate lang naman eh. Oo, kung manenegate lang, wala rin. Parang nagpakit ka lang. Ang totoong perfect na deck, yung kaya mo maglabas ng 8,000 damage sa isang turn. Ay, putsak na ilang beses. Diyos ko, Uncle, trauma ang inabot ko dyan. Sa rank? Oo, sa rank may isang nakapagpaangat ng 11k, 12k. For fuck's sake. meron pang yung kung nakakanood ka ng Yu-Gi-Oh GX, yung style ni Truesdale, yung parang kakompetensya ni ni Jaden Yuki. Yung mga Cyber Dragons ang yung gamit niya. Ay, Diyos ko, Uncle. Yung tipong 11k, 15k, may isa pa nga yung Dragon of Ra. Diyos ko, Uncle, nag-8k sa harapan ko mismo, tapos wala akong ka-monster. Nagamitan ako ng Raigeki. Sinalo ko yung buong 8,000. Ang sakit. Sabi ko, hayop ka, mamatay ka na. Sa Yu-Gi-Oh ka lang magaling, tara, Dota tayo. Gusto mong Oo, mabagal reflexes mo kaya card game nilalaro mo. Oo, yan. Pulpul kasi ibang laro. Diyan ka lang magaling. Matalino. Sige, matalino ka na, pero mabagal ka kumilos. Oo, wala kang silbi. Ganon. Mas malaki bayad ko sa'yo. Ganon. Pahabaan tayo sa akin hanggang tuhod sa'yo, hanggang hita lang. Hanggang singit lang yan. Sa'yo hanggang singit lang. Sabi ko sa'yo, ilang araw na ako naglalaro nito, ilang araw na rin akong puro heartache, heartburn kasi nalilipasan ako ng gutom. Kakabasa dito sa mga dragon na to. yan yung ayokong gawin, yung magbabasa ako tapos iintindihin ko. Tapos nandun ka na sa chain ng babasahin mo to tapos merong related na card, tapos babasahin mo yung related na card, may related na card, tapos dire-diretso ka, tapos nalimutan mo na kung ano yung una mong binasa, tapos hindi mo na alam bakit nga ba? Ba't ko binabasa tong card na to?
Kasi babalik tayo sa umpisa. Ganoon yung nasa pang-limang card ka na, tapos anong effect nito? Ano ulit effect nung una kong binasa? All in all, ginawa ko tong card na to. Tong deck na to, guys, ginawa ko to around 8 o'clock to 8:30 ng umaga. Buti na lang kamo yung deck ng Red Eyes na gamit ko ngayon is the pag sinearch mo yung related cards, mas ma-itemize mo na siya ng ayos. Tsaka gumamit ako ng mga tokens ba yun? Yung mga na-earn mo kapag nag-generate or kapag nag-destroy ka ng cards. Gumamit ako ng madami nun. Diba? Nag-iisip si Uncle, di nag-react. Kahit anong ginawa mo? Ba't Call of the Hunted? Tapon ko yung Call of the Hunted. Sayang naman. Okay na yun. Set pa ako na isang nakataob na baraha. Let's go. Parang alam ko na kung ano yan. Yan yung yan yung nata-tridor. Well, ikaw bahala. Pwede kang sumugod na ngayon habang mahina pa yung atake mo or... Pero depende. Okay, wait lang. Tingnan natin kung tatalab na. Hindi pa din. So, anong pansusugod ko? Yung nakaraan, ginamit ako ng polymerization. Tanda mo pa ba? Hindi ko naman nakikita kung ano yung card na ginagamit mo. Pag nakalapag na, saka ko lang makikita. Hindi pala hindi mo pala nakikita yung card ko na may polymerization effect. Yung kailangan mag-combine ng dalawang dragon. Okay. Let's hope na makita natin yung this time. Nag-enjoy ka naman sa ating mga adventures this past few weeks. Oo naman. Abangan mo yung adventure natin next week. Ano ba yung adventure natin next week? Tatawahan na kita sa pagdodota mo, syempre. Wow, bagong adventure. Abangan ng ating mga manonood yan. Oo, abangan nila yan. Next week, sasama ko na si Uncle magdota. Basta siguraduhin lang natin oy, Shopee, yung mga in-order ko, baka naman. Para tingin nyo na as soon as possible. Ang galing, di ba? Ang galing. Nakakagegel. Okay, pagkakataon ko nang bumalik. Sige, mag-decision ka. Mag-decision ka na kung gagawin mo yan. Magbalik sa sa aking tamang kalalagyan bilang pinaka mahusay na duelist. Siguraduhin mo lang yan, Uncle, kasi may namimili lang ako rito ng Ikaw ba? Hindi ikaw eh. Wala talaga eh. Pag ito, delikado. Hindi, susugal tayo. Magsusugal tayo. Diyan magaling si Uncle. Sige, matake ka, Uncle. Sige, siguraduhin mo lang. Ito na nga. Brave Drive. Tandaan mo, di na ako takot sa di na ako takot sa Promethean Princess Bestower Flames mo. Madalas ba gamitin ng mga rank na player yan? Oo, madalas. Let's say sa isang araw kasi almost umabot ako ng 30 games eh. Yung 30 games na yon almost 12 yung panalo. Or hindi, minsan nga less than pa dun. Then yung the rest talo. Talagang ibang klase sila maglaro, ibang klase. Yeah. Kasi mga nerd sila. Malamang talaga nagbabasa ng card effect. O kaya, alam mo yun, mga bata yun na hindi nagtatrabaho, may oras talaga silang gawin, no? Ako hindi. I can't. Ako basta, alam mo yung ginawa ko tong deck, parang napikon lang talaga kasi ko lagi akong talo ka. Dito pwede, dito maaari. I have to be better. So, edi sinubukan ko.
Yun, thank you. Thank you. Ako naman. Dapat nga. Oh, ikaw na. Bunot na. Okay. Pinang-synchro nila tapos hindi nila kumbaga parang hanggang synchro lang. Ba? Ako manda-damage to ng 1,000. Sabay tipek. Ah! Okay na yan. Okay na ako. Masaya na ako sa ginawa ko. Mambabasag ka pa, ha? Sige, tingnan natin. Ay, Diyos ko. 3. Please. Parehas tayong walang monster. Walang mag-e-enjoy. Yan ang aking desisyon. No one gets Sigurado to ka enjoy. dyan. Itlog. Bigyan mo ko ng itlog. Itlog na kulay pula. Ah, okay. Sigurado ka na ba dyan, Angel? Sige na, gawin Wala mo ka na na kung anong talagang- gagawin mo. Wala ka na bang ibang i-activate? Hindi ba? May gusto ko pang i-activate para medyo mag-enjoy pa tayo ng konti. Sasabay. Wala. Ay, hindi sinabay. Wala akong isasabay. Gawin mo na yung gagawin mo kung ano man yan. Siguruhin mo na meron kang 3,200 na attack pag ginawa mo yan. Hihigitan pa natin yan, Angel. Hindi mo pa nakikita tong isang to. Huwag ka lang pagkakamali, ma-defense position nang wala sa oras. Oh. Ilan ulit, Angel? Ilan kailangan mo? ilan ulit? 3,200. Sige, siguruhin mo lang na ready ka na dito sa card ko na nasa kamay ko, ha? Sige. Oo, handang-handa ako dyan, Angel. Di ka abutin ng umaga. Oo, handang-handa ako sa'yo, Angel. Pinaghandaan ko talaga itong mga sunod-sunod na panalo na to. Sunod-sunod ba talaga? Parang ano ba? Ano ba to? Parang... Ano ba to? Nakadalawang sunod ka na. Oo, nakadalawa na. Alright, I'm proud of you. You're making big progress. Thank you. Pero itong next game, husgahan mo na lang kung anong katangahan ang gagawin ko dito. Kasi gagamitin ko sa'yo yung isang deck na ang pangalan ay Barang. Okay, let's see. Gigigil ako sa'yo eh. Medyo na-inspire na ako eh. Na-inspire na akong gumawa ng deck pag medyo sinipag-sipag ako. Eh kasi mag-e-edit pa ako. I know. Pero malay mo next week, di ba? Tayo, matulungan natin sa pag-i-edit mo. May oras ka nang gumawa ng deck mo para di ka nilalampasan ng ganito. Again, para sa akin, character development to para sa akin. Okay. So, tinatanggal mo ngayon yung plot armor mo sa buhay. Kaya kita natatalo. Si Kira nga, nasira yung yung Gundam niya, di ba? So, anong nangyari pagkatapos masira yung Gundam niya? Pwede siyang alagaan nila. So, ganun din mangyayari dito. Masira man yung deck ko, magbalik ko, may mas malakas akong deck. Ganun lang kasi yung Mrs. Octopus, yung asawa mo po naghahanap ng Lacus Clyde. Hoy, sino may sabi sa'yo na paano mo na-assume na hindi ko nga talaga asawa si Lacus Clyde? Nakita mo na ba yung asawa ko? Hindi pa. Oo, di ba? Pero, sa bagay, ayaw na makitang hamakin. Baka sabihin mo, nakakalalaki ka masyado. You never know. Tapos anong gagawin ko? Okay. Tapos na ang aking tira. Okay. So, ikaw. Tapos anong gagawin ko ulit? So, itong barahan na to is hindi ko pa talaga siya totally mastered. Hindi ko pa nga alam, kabisado talaga yung ano nito. So, wait lang. May gagawin ako. Hindi ko alam kung effective.
So, may pinagsabay ako. So, hindi ko alam kung effective. Activate ng Soul Servant, tapos, ano daw gagawin ko? Ito siguro, Sige, kaya mo yan. Magpapanggap akong binabasa ko siya dito. Pero sa totoo lang, dumadaan lang sa mata ko to eh. So, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. So, wag yan. Magpapakinabangan natin yan. So, anong baraha tong pipiliin ko? Mapupunta ba siya sa graveyard? Mapupunta ba siya kung saan? Okay. Napunta siya sa ibabaw ng deck. Tapos, anong nangyari? Anak ka ng pusang gala? Yun lang yun? Anak ka ng toka? So, ano nangyari, Uncle? Meron kang Magician's Rod. Tapos pinakita sa akin yung Illusion Chaos. Tapos? Pinakita sa akin na may Dark Magician ka. So, in short, pinapaalam sa akin kung anong baraha mo. Ganun. Tapos, anong ginawa? So, nag-ritual summon ako. Ba't walang lumabas? Okay. What have I done wrong? What have I done wrong? Okay, summon natin to. Baka sakali tayo na ano. So, kapag... Wow, Chocolate Magician. Ang cute. Gusto ko nito. Okay, so... Dami mong card. Madami ba? Hindi ko alam. Pucha. Kung anong nilagay ko sa ibabaw, yun din yung nabunot ko, di ba? Ang galing! Siyempre, nilagay mo nga sa ibabaw eh. Tapos pag inactivate ko to... So guys, clueless talaga ako kung ano nangyayari dito. Clueless ako, promise. I don't know what's happening. Okay lang yan. Parang ano lang din yan, yung memory pa na adversary. Hindi ko naiintindihan. Pero pinapanalo ako nun eh. So malay mo, ito na yung same situation sa'yo. So, ano lang kasi to, binili ko worth 500 gems. Yung isang buong deck So I didn't build this. Hindi ako nagbasa. So ngayon, binabasa ko to habang ginadaro ko. So, I feel so stupid. Okay, so tapos... Ano nangyari? At sabi, kapag ganun daw. So, hintayin natin. Wala akong choice. Kundi alin, sisirain mo? Yung card mo. Okay. Tapos? Wala akong master eh. Yan, tapos ng aking turn. Pareho pala tayo. Kung sino unang makakapag-summon, siya ang unang makakapagpalabas ng sama ng loob. Tapos, ang gagawin daw nito, hindi ikaw ang kailangan ko. Illusion of Chaos. Ikaw ba? Ikaw na, wait lang, pusang gala. Alam mo, gusto kong magkaroon ng card, Prohibition. Alam mo yung card na Prohibition? Parang nasa lubong ko na yon somewhere. Yung ipo-prohibit mo yung pangalan ng isang card, tas hindi pwedeng gamitin yung card na yan. That would be fun. Okay, pero masaya lang yun kapag alam mo na yung laman ng deck nung kalaban mo eh. Totoo. Kung alam mo na yung kung ano yung key card niya. Kung ano yung main card na gagamitin niya. Tapos, pwede ko daw gawin yun. Is this considered Dark Magician? Hindi. So may mga card kasi na considered as Dark Magician. Tapos, ito siguro ilalabas ko kasi ito yung pinaka-familiar akong magagamit ko. Tapos, i-activate ko siya.
Lalo ko yung mga unang laro natin, Angke. Okay. Wala akong naintindihan ng haba. Look at the top 3 cards, then you can reveal one of them. Okay, nakapili na ako. Tapos anong mangyayari sunod? Sorry, Uncle, if natatagalan. Talagang kinakapa ako eh. Okay lang yan. Dito tulad ng isa ko na kabisado ko na. Tapos, ano pa? Kayong dalawa, balik daw kayo sa deck. Tapos balasahin kayo. Tapos, igaganyan ko to. Tapos, igaganyan ko yan. Tapos na ako tumira daw. Okay. Finally. Tagal, no? Sorry, Uncle. Kasi di ko talaga kinakapa ko pa tong barahang, itong deck na to. Okay lang, kasi pag in-upload naman natin to at edited na, tatanggalin ko lang naman yung mga part na yun eh. Wala ka ba masasamon dyan? Wala eh. Wala din. Ito. Tapos activate effect ko to. May magawa. Sisirain mo. Magawa naman ako. Ito, try ko to. Ano ba yun? Okay. Maganda sana yun, kaso sinira mo. So, tapos, anong gagawin ko rito? So, ano to? Yung Gravity Bind ba? May nakuha bang Gravity Bind sa solo? Parang... hindi ko alam. Nabunot mo lang din yan. Parang gusto ko din magkaroon ng Gravity Bind din. Medyo napaka-useful siya. Napaka-useful niya. Basta kailangan meron kang pangtanggal ng Gravity Bind pag ready ka ng umatake. Yun, may twister ka naman eh. So, binanish ko silang dalawa. Tapos, isasamon ko to in attack position. Diba? Maganda naman ang position nila. Tapos, pag nasamon ko to, anong epekto nito? Ewan ko sa'yo. Gawin mo na. You can... Okay. So, activate muna ako nitong Illusion of Chaos. Ito kailangan ko. Pero mamaya ako pa mapapakinabangan yan. Tapos ano daw to? Pwede kong... Okay. Undeck or graveyard. Tapos pwede ko to gawin to. Tapos... pwede ko daw yun ipadala doon. Ano na? Ito yung matatawag ko last game. This game is so nerve-wracking. Nawawala ang pasensya ko. Tapos, syempre, papatikman natin si Uncle nung tumataginting na 5-6. Okay. Ayan. Buti na lang na-damage mo na ako. Sa wakas. Magagamit ko na rin. Nasamit ako sa'yo. Nag-iintay lang pala. Joke lang. Ano lang yun? Theatrics lang yun para kabahan ka. Di ako kakabahan, Uncle. Let's say may nakatabi sigurong special something. Ano to? Pag siya naglagay sa defense position ng monster, panalo na ako. Ibig sabihin nun, wala talaga siya nabunot na maganda.
Pero kapag siya naglapas ng attack position ng monster card effect, wala. May pag-asa pa si Uncle. Kabisado ko na baraha mo, Uncle. Ang hindi ko lang talaga matanggap, yung first 5 ko minsan palpak. Diba, Monster Reborn? At tawagin nyo ngayon si Dark Magician. Eto na! Huwag sa iba't yung mansa, ba't yung chocolate girl? Ang cute eh. Ang importante na summon ko yung chocolate girl. Chocolate Magician girl, napaka-cute mo! Kung may gem ka pa, Uncle, 500 lang yung worth nitong ano na to. May gems pa ako, pero gusto ko lang buuin yung ano eh. Pagandahin palalo yung ano eh. Promethean Princess. Bestower Flames. So, ano na nangyari? Syempre, di atake si Uncle. Aba? Aba! Ibang klase tapang mo, bata. Ibang klase. Hindi ko hayaang hindi ako papayag na mamatay si Chocolate Magician Girl. Pero alam ko meron kang spellcaster na ano eh. Ay, wala pala. Wala kang monster rin nga labas mula kanina. Wala. Wala akong gagawin eh. Sige, ikaw ang villain kapag inatake mo yung ano, Chocolate Magician Girl. Ikaw ang silang villain. Masasabi ko. Patatagalin natin to hanggang maubos ang bara ko. So, wait lang. Ano nagagawa nito? Wala. Wag di tayo atake. Masyadong cute yan. Di natin tatry doon ang mga ano. Mga napipilitan lang lumaban sa atin. May tangal ako pag nakipaglaro, Uncle. Na-activate ko ang special effect ng dalawang tito na nagduduel. Bawal atakihin ng chicks. Bawal atakihin ng chicks, pero hindi ko alam talaga kung anong ginagawa ko. Ano ka ba? Ikaw pati tira. Ako ba? Ikaw, turn 9, kulay pula. Ikaw. Okay, wala akong ibang gagawin. Sige, okay na. Okay, bubunot daw muna ako. Maglalabas muna tayo ng isang cute. Baka magustuhan ni Uncle. Okay, makakabunot daw tayo kapag nag-activate tayo ng kung ano man. Ba, okay Ano pa pala yung Dark Magicians ko? Kala ko patay na to. Wala pa talaga akong nasasamo na monster na mahigit 2-5 yun. Sige, bibigyan pa kita isang chance. Baka makabunot ka na maganda-ganda. Yan ang pagkakamali mo. Okay, so pwede daw mag-sacrifice ng 5. So, Magician of Chaos. Kiwi Magician Girl. Berry Magician Girl. Tapos, si Dark Magician na Magician of Dark Illusion. Tsaka, si Dark Magician na nasa pinakadulo. Ba, nakapagpalabas ako ng Quintet Magician. That's very, very good. Kita mo yung 5 yan? Nagsama-sama sila para maging Lovely Day Force. 5. Kita mo yung 5 yan? Atake na ba tayo? Sige, kasi pag di ka pa umatake promise, Raigeki talaga yung susunod kong ikaw din. Wala, tapusin na natin. Napaglaruan na natin ang sagad-sagaran. Huwag mo i-activate siya. Pag in-activate mo ang Eternal Soul, masisira lahat ng monster sa field, kasama yun sa akin. Parang ni-Raigeki ko yung sarili ko, di ba? Ganun pala yun. Yeah. Okay. It was very educational. Good game, very educational. Lumago yung yung personalidad ko na-experience ko yung na-experience mo ng paulit-ulit galing sa akin. So ako naman, ganito pala yung pakiramdam ng talo. So, okay, nag-grow ako as a person. Maganda tong experience na Manahimik ka, pusit. Hindi ka isang octopus, isa ka lang pusit. Well, hindi yan yung sinabi Masarap ang adobohin. Hindi So, ano ba mas masarap? Pusit o octopus? Actually, mas common yung pusit eh.
Pero hindi, octopus ako. Yan ang Octopus ka? Mm. Magtigil ka, pusit ka lang ngayon. 3 beses kang tinalo na walang kahirap-hirap, Uncle. Uncle, pusit. Kapatid, di siya pusit. Sige na nga. Okay na. Since nag-enjoy ka, I'll give it to you. Ang title ng episode na to, ang ganti ng isang api. Hindi, ang title ng episode na to, ang origin story ng tunay na bida. Yun yung title nito. So ako yung tunay na bida kasi dinurog kita ngayon. No, ikaw Hindi. pa rin yung tunay na bida. Ako yung tunay na bida, syempre nagulpi ako, na-experience ko yung pain of loss. Tapos doon magsisimula yung journey ko para maging tunay na hero ng istoryang to. Mas, sige, sabi mo supportahan kita dyan sa dyan sa adventure mo na yan. Pero sana, Explore Keys, kung nakikinig ka, sumama ka na. Mag-iisang buwan ka nang nandyan sa lungga mo. Magparamdam ka naman. Yan. Paano? Okay. Let's call it a day. Yeah, let's call it a day. Okay, salamat guys. Thank you. See you sa Monday. See you when we see you next time. Alright. Paalam.